Lumabas yung balita na pinapupunta ng Amerika ni Trump si BBM. Alam niyo itong invitation na ito, nagulat ako ha. Kasi inaayos yung mga working visit na yan, matagal yung ayusan. At normally, kapag nag-imbita ang Amerika, ipaparating sa DFA at paplansyahin ng DFA at ng State Department yung detalye, pero ito ura-urada. Para bagang sinamon itong si PBBM ni Trump. At dahil ito namang si PBBM atat na magkaroon ng picture kasama si Trump para sabihin suportado siya ni Trump, talagang tinanggap ka agad, no? Pero sa katunayan, sa diplomasya, talagang pinaghahandaan po yung mga bisita na yan. So hindi ko alam ngayon kung yung pagtawag, talaga namang pagsamon. Ang nangyari dyan, samon. Parang pinapunta siya, samon, at ura-urada kang pupunta. Kasi tignan nyo ha, mag-State of the Nation address, aalis ang presidente ng 20 ng Hulyo. Babalik ng 22. Di ba 24 na ang SONA? Nagpa-practice pa yan eh. Kung nagpa-practice na nga siya, pumapalpak pa siya, ngayon pa kaya na hindi siya magpa-practice at santu-santu pa siya dahil nga siya ililipat, no? Magsosona na. So, alam natin na hindi talaga pinaghandaan itong pagpapatawag sa kanya sa Amerika. It was more of summon. So ngayon, pag pinagtagni-tagni natin yan, at saka yung deklarasyon ni Rubio na talagang hindi tayo iiwanan, ano ang nakikita nating larawan? Unang-una, dawit ang First Lady sa isang pagkamatay. Pangalawa, ang Amerika kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship ng Amerika sa laban nito sa China. Bagamat sa tingin ko, ito ay hindi magiging pangunahing agenda ng Trump administrasyon kasi siya ay America first. Mas unahin muna niya yung tariff war kaysa yung aktual na gera. Pangatlo, nangangailangan ng suporta sa PBBM dahil napakababa ng kanyang acceptance and approval and trust sa rating sa Pilipinas at gagawin niyang lahat para makakuha itong PR moment na kasama si Trump na nagbibigay ng suporta sa kanya. At number 4, siyempre, inarayaan yung kagustuhan ng administrasyon na kung dawit talaga si Liza Araneta Marcos dyan sa LA, mawala yung insidente na yan. So pag pinagtugma-tugma mo yan, hindi mo maikakaila na parang related ang lahat. At anong basa ko dito? Unang-una, yung ura-uradang pag-iimbita, hindi yan dahil gusto nila magpakita ng support kay Marcos Jr. Sa tingin ko, kaya yan ura-uradang pinapunta ng Washington DC. Alam mo naman ugali ni Trump yan, wala yan paligoy-ligoy. Yan ay para sermonan nitong Marcos Jr. Na kung ikaw gusto mo maging kaalyado namin, mag-igi-igi ka sa buhay mo. Una-una, bakit mo pinakulong yung kaibigan ko na si Duterte? Dahil lang sa kanyang war on drugs. And yet, ang iyong sariling misis ay madadawit sa isang drug incident dito sa bansa ko sa LA? Hindi ba? Na parang tugma na may posibilidad na kaya pinatawag ni Trump si Marcos at sinamon yan eh. Para bang katulong si Marcos na sinamon, pinapunta, ura-urada naman, binitawan ng lahat at pumunta. Mantakin mo. Yung paghahanda sa SONA, isinintabi para pumunta dahil pinapunta siya. So para talaga siyang alipin. Ba't siya pinatawag? Hindi naman siguro para purihin, kundi para sitahin. Hoy Marcos Jr., napakahirap mong kampihan. Dahil pati ang misis mo nadadawit sa droga. At dahil dawit sa droga ang misis mo, siguro alam na rin ng mga Amerikano kung hindi yung realidad, yung chismis, na baka pati itong si Marcos Jr. dawit sa droga. Parang walang pagkakaiba yan dun sa chismis na itong si Zelensky ng Ukraine, gumagamit din ng droga. Diba? Narinig nyo yung chismis na dalawang head of state ang gumagamit ng droga. Chismis. Pero as far as Trump is concerned, tignan nyo kung paanong tratuhin ni Trump si Zelensky, na isang kaalyado talaga ng Amerika. Halos wala siyang respeto kay Zelensky. Binabastos. Bakit? Kasi nga ang tingin ni Trump, siya ay druggy. So, dapat bang pangbayabang ngayon itong Marcos Jr., itong pagsasamon sa kanya, pagtatawag sa kanya at pag-aalis niyang ura-urada papunta ng Amerika? Hindi. Dahil ang tingin ko, sosoplahin siya. Dahil mukhang alam na ni Tatay Trump na siya ay gumagamit ng pinagbabawal ng gamot at ngayon, binigyan pa niya ng headache, ng sakit sa ulo ang mga Amerikano dahil dito sa pagkadawit ni Liza Araneta sa pagkamatay ni Tantoco. Now, anong implikasyon nito sa national security? Well, siyempre, ang gusto ng Amerika talagang tuluyan magsunod-sunuran si Marcos Jr. So, ang duda ko, sosoplahin niya yan, gaya ng sinopla niya si Zelensky, para makuha ang lahat ng gusto niya sa Pilipinas. Anong gusto niya? Pumayag ka na mas maraming EDCA site. Pumayag ka na lahat ng base militar pwede na namin gamitin. Di ba? At dahil tayo naman ay meron tayong nickel, no? Pumayag ka na, kukunin din namin yung mga rare earth minerals mo. Huwag mo nang ipadala sa China. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi nga, desperado naman ang Marcos Jr. na makuha ang suporta ng mga Amerikano. Di ba? So kinakailangan talaga maging critical tayo sa pag-iisip at tinatagni-tagni natin ang mga pangyayari. So anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko, unang-una, yung pag-release ng report na yan,
na nadadawit si Liza Araneta Marcos, may kinalaman po yan sa pagtawag ni Trump kay Marcos na ura-urada. Na ang mensahe ay, magtinu ka dahil nahihirapan akong suportahan ka, napakahirap mong suportahin dahil nga lumalabas na kayong dalawang mag-asawa ay adik. At dahil ang Marcos Jr. naman ay atat na atat, makuha ang suporta ni Trump, ang gagawin naman ni Trump para suportahan kita, maski napakahirap mong suportahan, kukunin ko ngayon ang lahat ng kailangan ko sa Pilipinas, baka itagan nyo sa bato, magkakaroon ba tayo mas maraming EDCA site, at baka magkaroon ng ibang destination ngayon, yung nickel at iba pang rare earth metals na in-export natin sa China, baka yan ngayon ay papunta na sa Amerika. So, ang kapalit ng pagsuporta ng Amerika kay Marcos Jr. matapos na siya ay sosoplahin dito sa pagdating na nararating na kanilang pagpupulong, ay ang ating soberenya, mas maraming base militar na gagamitin ng mga Amerikano at yung ating tanging yaman. Na dahilan naman talaga kung bakit nila binili tayo sa Espanyol. Yung ating lokasyon na tayo stepping stone sa China at yung mga nababalitang tanging yaman. Dahil mula nung panahon ng mga Espanyol, talaga namang ang tanging kalakalan na nangyayari ay ginto kapalit na kung ano-ano mga bagay-bagay na nabebenta doon sa Mexico ng mga panahon na yon o yung panahon ng galleon trade. So nakita nyo, hindi po pwede na sabihin lang ni Auntie Claire na fake news. Kasi ang mga pangyayari mukhang dikit-dikit sa mas malawakang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Hindi na po pwede magyabang ngayon ang Marcos Jr. nang siyang masusunod para makuha ng mga Amerikano ang kanilang kinakailangan sa atin dahil sa katunayan na sa sunod-sunod na iskandalo ng mga Marcoses na may kinalaman sa droga, yan na ngayon ang kapalit ng suporta ng Amerika. Dapat kasi ngayon, pag lumabas na talaga sa investigasyon na si Liza Araneta Marcos ay dawit sa pagkamatay na yan, mawawala ng suporta tuluyan kay Marcos. Kasi Trump hates drugs. Gusto niya magkaroon ng sariling war on drugs. And yet, syempre, hindi mangyayari yan dahil may kinakailangan din siya kay Marcos Jr. At ang duda ko, nagkakaroon ng alinlangan naman ng mga Amerikano kung si Inday Sara ang susunod. Bagamat, sa tingin ko, iba yung pananaw ni Trump mismo na tinuturing na kaibigan si Tatay Digong dun sa pananaw ng mga taga-State Department na mag-iisip na anyone is better than a Duterte. Kaya nga sinusuportahan nila si Marcos ngayon na maski merong mga chismis na siya ay bangag. Di ba po, no? Masalimuot ang mga pangyayari. Pero kinakailangan, critical tayo mag-isip, ha? Kasi hindi mo maintindihan bakit sabay-sabay na nangyayari. Lumabas ang coroner's report confirming death on cocaine.